Sino ka bang nasa katawan ng babaeng ito? Magpakilala ka sa pangalan ni Jesus! Ako si Baal! Kamatayan ang hatid ko sa mga nanggagambala sa akin! Baal! Kampong ni Satanas! Iniuutos ko sa'yo! Layuan mo ang batang ito! Lumayas ka! Para sa ating mga magulang, isang biyaya mula sa Panginoon ang ating mga anak. Kapag sila ay sinaktan o nagkasakit, doble o triple pa ang sakit na dulot nito sa ating mga puso. Pero paano kung hindi lamang karaniwang sakit ang dumapo sa isang matalino at masunuring bata? Paano kung nabatid ng kanyang ama't ina na siya ay sinaniban? Ang aking paunawa sa lahat. Ito ay totoong naganap ayon mismo sa pamilya na atin ding makakapanayam ngayong gabi. Ihanda ang ating puso, buksan ang ating mga isipan, at gabayan ang ating mga anak sa pagtutok. Dito sa aming episode na pinamagatang Ang Batang Biktima ng Sanib. Julia! Julia, magbihis ka na. Alika na. Alis na tayo. Panay. Yan naman pala, oh. Ang ganda-ganda talaga na ito Santo Niño yung nabili natin. Oh. Oo nga. Ito na ang magdadala ng swerte sa atin. At kapag nangyari yon, titigil na ako sa pagmamaneho ng jeep. At ang aking magandang asawa na pinakamahal ko ay titigil na sa pagmamasahe. Wow! Pero kayong dalawa, tuloy-tuloy ang pag-aaral nyo. Ha? Tama. Halika na. Halika na. Punta na tayo sa simbahan. Mapabless natin to. Tay, parang pong sumama yung pakiramdam ko bigla eh. Ha? Naku, anak. Saglit lang naman tayo doon. Naalala mo, dati-rati, nung maliit ka pa, ikaw pa yung lumalapit sa pare. Dala-dala mo yung mga santo natin para ipabless. Oh. Pero Nay, sumama po talaga yung pakiramdam ko po eh. Sige na, sandali lang naman yon. Gusto mo, pagtapos natin magsimba, papabless lang natin to. Tapos, kakain tayo sa labas. Ikaw ang mamimili kung saan tayo kakain. Sige na nga po, titiisin ko na lang po. Gusto mo ba yon? O, okay ba sa'yo yun, princess? Opo! Tara na. Oli ka na. Bigla kang gumanda yung pakiramdam ko, Tay. Naku, ito talagang batang ito. Kamusta ang pamilya ninyo? Maganda naman po ang samahan po namin. Maganda samahan ninyo. Yung magkapatid, Yung magkapatid po, minsan po, away-bati. Normal na lang po yung Tita Mel. oo. Oo. Pero ano yung mga pag-uugali ni Julia na unti-unting napansin nyo nagbabago? Ako, ang hirap talaga kapag kakarag-karag ng jeep na minamaneho mo. Namamalig ng buong katawan ko. Kaya pala yung santo na pinabless natin, sa jeep ko na ilalagay. Para naman may gabay ako pag bumabiyahe. At wag na wag ka rin nagpapatuyo ng pawis mo, ha? Naku, sige ka, baka magaya ka dun sa customer na minamasahe ko. Napasma raw. Kaya namanhid yung buong katawan. Pero alam mo, Randy, sabi nila nagkaganon daw yun kasi napagkatuwaan daw ng engkanto. Tako! Hanggang ngayon ba naniniwala ka pa sa mga engkantong ganyan? Kwentong barbero lang yun. Ako, hindi papansin yun. Sa panahon ngayon, wala na mga masamang elementong ganyan. Ako. Julia, anak, sandali. Nakalimutan mo na naman ang bili ni tatay. Magdasal bago kumain. Sige na, princess. Dasal tayo, anak. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang nasa harapan namin ngayon. Sana po basbasan niyo po yung pagkain dito para magkaroon po kami ng lakas. Maraming salamat po. Julia,
Hindi pa tayo tapos magdasal. Kumukuha ka na ng pagkain. Sorry po, Nay. Mag-review pa po kasi ako eh. Kaya po namamadali ako. Makakapaghintay yan, anak. Pero masama raw na binabaliwala ang pagdarasal. Sige ka, baka mabusong ka. Nay, ano po yung busong? Busong, yun ba yung sa halip na biyayaan ka, mamalasin ka at paparusahan ka pa. Kaya dapat laging nagdadasal. Okay? Apo. Sige. Kain na. Sige na. Mahal din. Salamat, mahal. Yan. Ibulit mo pa na. O, ito. Marami, ha? Apo. Sige, puno na! Okay na po kayo dyan? Uy, Tay! Puno na po tayo. Ang galing-galing talaga na anak mo. Alam mo, mabuti pa, pagdaan natin sa atin, bababa na kita. Ha? Kasi tuwing wala kang pasok, sinasamahan mo na lang ako mamasada. Bakit hindi ka mag-aral ng leksyon mo? Kaya tumambay-tambay ka lang sa bahay, maglaro-laro ka doon. Tay, advance na nga po yung lessons na inaaral ko eh. Tsaka masaya naman po kung kasama kita, bonding na po natin to. Tsaka ito na lang po yung pangbawi ko sa mga ginagawa niyo po sa akin ni Nanay. Ang swerte ko talaga sa anak ko na to. Mas swerte nga po kung tatay ko po kayo eh. Bakit driver lang ako? Sabi nga po nila, pag driver, sweet father. Sira! Halika na! So by using the energy from the sunlight, plants and trees convert carbon dioxide that we exhale into oxygen. Tawag doon photosynthesis. Kaya dapat alagaan din natin yung mga puno dahil hindi lang sila nagbibigay buhay sa atin, parang may buhay na rin sila. Wow! Hey! Very good, Julia. Wow! Kaya kayo, class, dapat gayahin ito si Julia. Kita nyo, nag-aaral siya ng mabuti. Kaya consistent honor din siya. Very good! Thank you po, Ma. Oo, anak. May kailangan ka ba? Nay, parang nakakatakot po kasi dun sa kwarto ko eh. Ay, nako. Ang panganay ko, nagdadahilan para makatabi sa atin. Ano, alin ka nga dito, anak. Halika, tumabi ka sa amin dito. O, princess, tabi kayo ng ate mo, ha? Kasya pa naman yata tayo. Kasya ba yan? Sige na, magdasal na tayo. Magdadasal na tayo, ha? Lord, sana po bantayan niyo po kami sa pagtulog po namin. Tsaka sana po masarap ang ulam namin bukas. Tsaka maraming salamat po sa araw na to. Amen. Amen. Ay? Tulog na si ate? O, sige. Matulog Pagod na pagod. Sige na, sige. Matulog na rin, ha? Nay. Ay! Oh, Julia, anak. Surprise! Ano to? Perfect. Perfect ka sa exam niyo? Talaga naman ako. Napakagaling naman itong ano. Alika nga dito, anak. Naku. Galing-galing. Hindi talaga nasasayang ang pagod at pagtatrabaho ng nanay at tatay para sa'yo. Bakit napupundi na naman itong ilaw? Kakapalit lang namin yan, ha? Dali nga.
Sige na po, Nay. Ako na po bahala. Basa po yung kamay niyo. Sigurado ka? Oh, sige, dahan-dahan lang anak ha at baka malaglag ka. Opo, Nay. Dahan-dahan lang anak ha. Opo, Nay. Anak ka naman eh! Joke lang po, Nay. Ikaw talagang bata ka. Diyos ko, anak! Papatayin mo ako sa nervyos. Marami pa kaming pangarap ng tatay mo para sa'yo. Sorry po, Nay. Gusto lang naman po kita patawanan eh. Hindi nakakatawa. Huwag mo nang gagawin yan. Sige na nga po, masahihin na lang po kita. Naku, ito talaga, nambubola ka pa ha. Nay, di ba may mamasahihin pa po kayo? Oo nga, medyo late na ako eh. Kaya lang, lulutuin ko pa tong hapunan ninyo. Hindi, okay lang po eh. Ako na po magluluto. Pati po kay Princess, ako na nga po babantay. Talaga naman ang anak ko. Ay, naku talaga. Alika dito. Hindi lang matalino. Napakabait pa. Wala na talagang mahihiling si nanay. Kaya mahal na mahal ka ng nanay. Ka nga dito. Ano, sigurado ka ha? Opo, ako na po bahala. O, sige. Salamat anak ha. Sige. Saturn, Uranus, Neptune, and Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn. Gas pressure attempting to expand cloud. Gravitational force attempting to collapse the cloud. Mercury, Venus, Earth. Oh? Ilang taon na siya niyan, Mirna? Mga 13. 13. 13 years old. Hindi siya Okay lang, di po nakakatulog. siya nakaano. Okay. Tapos sabi yung sumasakit na raw ulo niya. So, ang ginawa ko, Tita Mel, pumunta po ako dun sa school. Kinausap ko po yung teacher kung ano pong nangyari sa anak ko. Yun nga po, ang sabi po ng mga kaklase, lagi po daw nakatingin sa puno. Tulala po daw siya, lagi po daw nakatingin sa puno. Hoy, Julia! Anong ginagawa mo dito? Di ba kakatapos lang ng lunch break ko, umalis na sila? Ha? Uwian na eh. Uwian? Hapon na kaya, uwian na. Tinatanong nga ni Ma'am kung bakit wala ka sa klase. Ano ba ginagawa mo dito? Maghapon ka kaya nakatulala dyan. Tara na nga. Father Quintela, ano ba yan kung tawagin ay sanib? Actually po, pag sinabi pong sanib or possession, sa term po ng exorcism,
tinuturing po ito isang extraordinary activity of the devil. Ito na po yung pinakamalalim na pwedeng magawa ng demonyo sa tao. Kasi po pag sinabing possession, the devil takes over the body of the person at siya na po nagkokontrol dun sa katawan. Sino-sino ba ang madalas na saniban ng demonyo? Mas marami pong mga pasyente na batang babae. Batang babae? Batang babae, teenagers. Bakit kaya? Okay. Isa po sa mga lumalabas ng mga dahilan kung bakit babae ang kadalasan. Sapagkat naniniwala rin po ako na ang demonyo ay takot na takot kay Maria. Blessed Mother. Yes. Mary. So? At nais niyang gumanti sa mga kababaihan sapagkat isa sa mga kinatatakutan nila ay si Maria. Siya nga ba? Naniniwala. Opo, marami na po nagpatunay. Oh, anak. Bakit hindi ka pabihis? Malalate ka na. Nay, ayoko po muna pumasok. Para po kasi may nagpaparamdam po kasi sa akin sa school eh. Kagabi nga po, parang andito po siya sa kwarto ko. Anak. Eh baka naman guni-guni mo lang yan o kaya nanaginip ka ng masama. O baka naman hindi ka nagdasal bago matulog kaya binangungot ka. Hindi po, tay. Hindi po, Nay. Para po talaga may nagpaparamdam po sa akin dun eh. Sige na po, Nay. Kahit lipat niyo na lang po ako ng ibang school. Julia. Please, Nay. Julia, anak. Anak, hindi ko na gusto tong ginagawa mo, ha? Nagdadahilan ka na tuwing nagsisimba. Ngayon naman, gumagawa ka na ng paraan para hindi ka na rin pumasok. Hindi po pwede to. Magpa-finals na kayo. Sa ayaw at sa gusto mo, papasok ka. Nay, totoo po yung sinasabi ko. Please, please. Huwag ka nang kumontra. Sige na. Sige na. Ayusin ko tong bag mo at magbihis ka na. Malilate. Late ka na, oh. Sige na, bilisan mo na. Ay, nako, Randy. Ano ba nangyayari dito sa anak mo? Randy. Dahil pinilit siya ng kanyang mga magulang at ayaw naman silang suwayin ni Julia, patuloy pa rin itong pumasok sa eskwelahan sa kabila ng kanyang nararamdamang takot. Okay, class. Hanggang Get sa... on and pass. Ayan. Nako, kids. Dapat galingan nyo dito, ha? Mataas ang grades nyo dapat. Makaka-apekto to sa final grades nyo sa exam. Okay, so you have 30 minutes to answer this test, and you may now start. Julia? Julia, what are you doing? Bakit nakatingin ka lang dyan sa labas? Julia? Tapos na po kami. Ano nangyari? Ang bilis naman. Kabibigay ko lang itong test papers nyo, ah. Magaling po kasi siya. Walang imposible sa kanya. Sige, class. Keep quiet. Continue. Eyes on your papers. To his children, you must search... Julia! Julia! Julia, kumusta yung exam ninyo? Ayan. Sagutan ko na lahat. Masaya ka na? Masaya ka na? O, Julia. Kailan ka pa natuto sumagot sa nanay mo ng ganyan? Ano?
Kakagalitan niyo ako? Sumara mo siya magalit sa inyo. Auntie, ano pa nangyari sa anak mo? Ngayon ka lang nakitang umasan lang ganyan yan. Ako nga rin eh. Halika, kausapin natin. Julia! Julia, anak. May problema ka ba? Halika nga't lumabas ka dito. Pag-usapan natin. Julia! Julia? Julia! Julia, anak. Julia! Ano nagawa mo? Ano yung mga nangyari na talagang nakakatakot? Yung hindi ninyo mapaniwalaan na nangyayari kay Julia? Takang-taka nga rin ho kami. Bigla na lang nagbago ng attitude niyang si Julia eh. Lagi na lang po siyang ganyan. Tulala. Hindi na rin siya nakikipag-usap o nakikipag-interact sa klase. Nay, wala ho ba siyang problema sa bahay? Wala naman kaming problema sa bahay, Mami. Kaya nga nagulat din kami kung bakit bigla siya nagkaganyan. Kasi nung huli namin siyang makausap ng maayos, natatakot daw siya, kaya ayaw na raw niya pumasok dito. Kaya ang akala naman namin, nandito yung problema. Diyos ko, ano pa nangyayari sa anak ko? Ay, Ma'am, nasan pala si Julia? Nasaan nga pala si Julia? Ma'am, baka po andun po sa tapat ng puno. Lagi po kasi siyang may kausap doon na hindi namin nakikita. Opo, ma'am. Di ba, Ti? Pwede niyo ba ako samahan sa kanya? Opo. Sige po. Tara po. Tara, Nay. Ka po. Ayun po. Ayun po si Julia. Ayun po siya. Julia. Julia, anak. Uwi na tayo. Halika na. Julia, sige na. Halika na. Please, pasok na kayo sa classroom. Bilis, please, please. Julia! Julia! Ano? Ay! Julia! Julia! Ano ba? Julia! Julia, anak! Julia, anak! Anak! Julia! 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 Dok, ano ho ba yung sakit na anak namin? Ang totoo po niyan, marami na po kaming ginawang test. Kaya lang wala po kaming makitang sakit sa anak ninyo. Dok, ano kayo nangyayari sa anak namin? Huwag niyo sanang mamasamayin yung sasabihin ko po sa inyo. Ano po? Baka ho mas mabuti kung sa isang psychiatrist niyo po dalhin yung anak ninyo. Psychiatrist, Doc? Sinasabi niyo ba na nababaliw ang anak namin? Wala naman sigurong masama kung makikinig tayo sa payo ng doktor na dalhin si Julia sa psychiatrist. Naniniwala ka rin sa sinabi ng doktor? Sinabi na ngang hindi nasisiraan ang anak ko! Eh, ano nga nangyayari sa anak natin? Lalo namang hindi ako maniniwala sa sanib-sanib na yan, no? Mas maipapaliwanag sa atin ng psychiatrist kung ano talaga nangyayari kay Julia.
Kaya mabuti pa, kung ayaw mo, ako na mismo magdadala sa kanya. Sige, subukan mo. At ako makakabangga mo. Anong gusto mong gawin ko? Pabayaan na lang si Julia. Randy, pag dinala mo sa psychiatrist si Julia, ano na lang iisipin ng tao? Na nababaliw ang anak mo? Ano, pagchichismisan siya at pagtatawanan? Biruin mo, Randy, ginapang natin yan at pinalaki ng maayos tapos masisira lang siya ng ganon-ganon? Randy! Alam mo, malakas ang kutob ko. Napasma lang yung utak ni Julia. Napasma? Oo! Narinig mo ba yung sarili mo? Randy, marami akong ganong customer na ganyan ang nangyari. Hindi napapaliw anak ko. Julia? Julia, anak! Anak? Huwag kayo lumapit sa akin, mga demonyo kayo! Anak! Julia! 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 Anak! Tayo kayo, mga demonyo! Anak, tumigil ka. Tumigil ka. Nandito kami ng tatay mo. Walang mangyayaring masama sa'yo. Tatay mo to. Tatay mo to. Tatay mo to. Tatay mo to. Julia, nandito kami. Tatay mo to, anak. Tatay mo to. Tatay? Bakit niyo pa tinatali si ate? Anak. Tatay! Anak. Pumasok ka muna sa kwarto mo, ha? Sige na, pupuntahan kita doon mamaya. Randy. Kailangan ba na talaga natin gawin ito sa kanya? Ano gusto mong gawin ko? Ayaw mo naman siya dali sa ospital, di ba? Randy, nakita mo naman kanina, di ba? Nakikilala pa rin naman niya tayo, di ba? Tingnan mo naman ang anak mo. Nakakaawa si Julia, oh. Dapat hindi tayo nagpapadala sa takot. Anak pa rin natin. Hindi naman ako natatakot sa anak natin eh. Natatakot ako kung anong masamang kaya niya gawin sa sarili niya. Habang namamasada ako, siguraduhin mo hindi mo siya kakalagan. Maski anong mangyari. Mirna! Mangako ka. Hindi mo kakalagan ng anak natin. Magandang gabi, Father. Randy. Gusto po. Paano ka napadalaw kang bigla? Magpapa-bless ka ba naman ulit ng santo? Hindi po. Tungkol po doon sa panganay ko. Paano? Anak ko kasi nasa saniban daw. Hindi naman ako naniniwala doon, pero si Mirna kasi lumapit daw ako sa'yo. Humingi daw ako ng tulong.
Ito ba yung anak mo na matagal na kamong hindi nagsisimba? Opo, si Julia po. Alam mo, Randy, nung una, ako may hindi rin naniniwala sa mga sanib-sanib na yan. Kay rami ko nang nainkwentro mga nasasaniban. Bata man o matanda, babae o lalaki. Basta mahina ang pananampalataya sa ating Panginoon, maaaring saniban ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ano po ba dapat ang gawin namin? Alam mo, Randy, siguraduhin niyo muna kung yan ba ay talagang sanib. Baka naman may diferensya lamang sa pag-iisip ng anak niyo. Anak, pasensya ka na. Hindi na sana nangyari to sa'yo. Sorry, anak. Nay? Nay, bakit po nakatali ako? At bakit pa sobrang sakit po ng katawan ko, Nay? Ano yung nangyayari? Pakawala mo naman ako. Nay! Nay, please, pakawala mo na ako, Nay. Nay? Julia, anak. Huwag mo itutuloy yan. Hindi ako si Julia. Anak, Julia, anak, alam ko nandyan ka. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako nanay mo. Alam ko nandyan ka, anak. Hindi ako yung anak mo. Hindi ako si Julia. Parang awa na.
Anak, Julia, alam ko andyan ka. Huwag mo gagawin ito, parang awa mo na. Nanay mo ako. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Julia, makinig ka. Julia, nandyan ka. Pakinggan mo ako. Anak! Julia, anak! Ano ka ba? Ano ka ba? Sumigil ka na. Tawan mo ako! Si Julia! Kumana pa ng tulong. Tawan mo! Anak! Anak, tatay mo to, anak. Di mo ako anak, hindi ako si Julia! Kumana, anak. Ako si Julia, bitawan mo ako! Mirna, di ba sinabi ko naman sa'yo na huwag mo kakalagan yung anak natin? Buti lang umuwi agad ako. Para na lang kung tuluyan ka niya nasaktan. Alam mo, sinunod ko na yung gusto mo eh. Sana naman ako naman ang pakinggan mo. Auntie, ina ako. Hindi ko kayang makita na nahihirapan yung anak natin. Di ba sa kanya na nga galing? Na hindi na siya ang anak mo? Eh, Randy, hindi. Naniniwala ako na si Julia pa rin yun. At alam mo, lalo ako nakumbinsi ngayon na sinaniban lang ng masamang espiritu ang anak natin. At Randy, alam ko na kung sino ang makakatulong. Sino? Anak! Anak! Julia! Anak! Anak, Julia! Julia, tama na! Hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang masamang espiritong sumanib sa anak ninyo. Masyadong malakas. Masyadong makapangyarihan. Demonyo ang sumanib sa anak ninyo. Demonyo! Tama na! Julia, tama na! Kung saang-saang albularyo na tayo nagpunta, wala pa rin makapagpagaling sa anak natin. Randy, hindi ko na alam kung ano pang kailangan natin gawin eh. Anak! Pagod na ako! Sabay-sabay tayo pupunta ng impyerno! Julia, anak! Pagod na ako! Julia, wag! Mamamangga tayo! Tama na! Julia, wag! Julia, wag! Alikat ka! Anak! Anak! Julia! Anak! Julia! Anak! 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 Julia, anak! Anak, bumaba ka dyan! Kung sino ka magsumanib sa anak ko, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na siya. Parang awa mo na. Iwan mo na siya. Pabayaan mo na ang anak ko. Julia! Anak! Hindi ako natatakot sa'yo. Kung sino ka man. Ako
Kunin mo! Tigilan mo na anak ko! Ako na lang ang isama mo! Anak! Magpakita ka! Anak ko! Randy! Wala kami magagawa. Akin lang si Julia! Akin! Randy! Julia! Tigilan mo na anak ko! Parang awa mo na! Ikaw nagsablo ka! Itorapin mo! Tantanan mo na anak ko! Lubayan mo kami! Yan o! Julia, anak! Anak! Randy, dali natin siya kay Father! Anak! Julia! Pagkatapos patignan si Julia sa iba't ibang arbularyo at pagkatapos lapitan ni na Randy at Myrna ang lahat na maaaring makatulong sa kahindik-hindik na dinaranas ni Julia, nakahanap sila ng isang pastor na kilala sa paggawa ng tinatawag na exorcism. Ano ho ba talagang gagawin sa anak ko? Isang ritual ng pagtataboy ng masamang espiritong nananahan sa katawan ng anak niyo. Randy, yan lang ang paraan. Please, pumayag ka na. Pero bago ho natin gawin ito, kailangan ko munang obserbahan ang anak ninyo. Mas maganda ho kasing malaman kung alin doon sa 72 demonic entities ang sumanib sa anak nyo. Para sa ganon, mas mabilis yung pagpapalaya ng nasaniban. Ano itong pinagbago mo? Hindi ka magkakagugay sa akin! Kailangan maghanda tayo. Physically, emotionally, and spiritually. Kung ano man yung makita nyo, wag kayong padadala sa takot. Tuloy-tuloy lamang ang ating pagdadasal. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng nakakalikan sa araw-araw. Tuwagin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawa namin sa may mga sala sa amin. Sila yung demonyo, hindi ako. Sila yung demonyo, hindi ako. Wag! Wag ho kayong maniniwala sa kanya. Pinaglalaroan lang ho kayo ng demonyo na nasa katawan ng anak nyo. Hindi ako, sila yung demonyo. Sila yung demonyo, hindi ako, Nay. Nay. Sa ngalan ng Panginoon, sabihin mo sa akin kung anong pangalan mo. Sino ka bang nasa katawan ng babaeng ito? Magpakilala ka sa pangalan ni Jesus! Ako si Baal! Kamatay ng ating kasi mga nanggagambala sa akin! Baal! Kampong ni Satanas! Iniuutos ko sa'yo! Layuan mo ang batang ito! Lumayo ka sa pangalan ng Panginoon na pinaniniwalaan namin! Lumayas ka!
Umalis ka sa katawan ng anak ko! Diyos lang ang pwede kumuha sa anak ko. Sa Diyos lang kami naniniwala. Sa Kanya lang kami sumasampalataya. Kaya siya lang ang pwede kumuha sa anak ko. Ama namin, sumasalangit ka! Sambahin ang ngalan mo! Maapa sa amin ang kaharian mo! Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit! Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw! Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpamatawad namin sa nagkakasala sa amin! At huwag mo kami ipaintulot sa tukso! At iagya mo kami sa lahat ng masama! Amen! Juliana! Nati, alisin mo to! Nay? Tay? Anak, kilala mo kami. Ano po nangyayari, Nay? Salamat po. Salamat. Yan, anak, kumain ka ng kumain ha, para magbalik ang lakas mo. Bilaukan ka pa niyan. Nay, Tay, bakit po ba parang gutom na gutom po ko na parang galing po ko sa mahabang tulog? Ano po ba nangyari sa akin? Wala na yun, anak. Tapos na yun. Huwag mong isipin yun, ha? Sige, kain ka lang. Nay, pwede po ba akong bumalik po ulit ng school? Oo naman. Sige, enroll ulit kita. Salamat naman sa Diyos at bumalik ka na sa dati. Hayaan mo, ha? Simula ngayon, hindi na ako mawawala sa tabi mo. Para alagaan ko kayo lagi ng kapatid mo si Princess. Sige, kain kang mabuti, ha? Oo, Nay. Kailan? Welcome back, ate! So... Paano? Babiyahin na ako. Sige. Kain ka ng kain, ha? Ayan po, ingat ka po tayo. Oh, Ikaw, kumain ka na rin, Ingat. Ingat ka, ha? Sige. Nanay? Oo. Pwede po patulong sa assignment ko po? Ay, oo naman. Asa na ba? Sige, anak, kakain ka lang dyan, ha? Pakabusog ka dyan. Alin ba ngayon yung ano mo? Anong page mo? 19? Dok, paano? Paano mo malalaman? Alin nga ba yung gawa ng demonyo? At alin yung sakit ng tao sa pag-iisip? Kaming mga psychiatrist or psychologist, ang unang inisip namin, posibleng there's a problem with the brain. Si Julia, mukhang yung pinagdaanan niya ay isang schizophrenia. Okay. Yes. So, isa po itong imbalance sa brain, sa mga chemicals na nasa loob niya. But at the same time, it can also be true na nagkaroon siya ng experience with the devil. Parang ganyan. Yes, that's also true. Pwede rin yun. Sabihin natin spiritual, yung naunang problem. Oo. Pwede naman siyang mag-affect ng physical, ng mental, ng emotional. Okay. So, interconnected po lahat. Sabi mo sabihin, Doctor, pwedeng nangyari kay Julia na sinaniban muna, tapos nagtuloy-tuloy na yun to a psychiatric problem. Yes. Add mo yung tens, tapos yung hundreds. Mahal, nabiyahin na ako, ha? Sige, mag-iingat ka, ha? Anak, aral na mabuti, ha? Teka muna, si Julia. Randy! Myrna! Aling Roset? Yung anak nyo, nagwawala. Oh, saan? Doon! Halika mo sa banyo. Tara! Princess, siya ka lang, ha? Mag-aalis. Demonyo ka! Demonyo ka! Demonyo ka! Demonyo kayo! Demonyo kayo, anak! Huwag mo ko lalapitan! Julia, anak! Huwag niyo kayo! Anak! Huwag niyo ko lalapitan!
Pinagbigyan na kita, Mirna. Bitiwan mo Walang nangyari. Bitiwan natin. Demonyo ka! Kailangan mo ako magdesisyon. Sa ayaw sa gusto mo. Dadali ko siya sa mental hospital. Bitiwan mo ko! Julia! Bitiwan mo kayo! Bitiwan niyo ako! Uwi na tayo, anak! Dahan-dahan lang po! Psychiatrist ba ang dinalhan ninyo? Opo, sa Mandaluyong po namin dinala. Tapos, ano nangyari pagdating sa ospital? Nung dinala ko siya doon, ayaw niya talaga. Sumigaw siya, di sabi ko, kailangan mo dito, nak. Sabi niya, mama, hindi pwede, nakatali siya noon. Gumanon siya, talagang pinilit niya talagang makapiglas para sumabay sa akin pa uwi. Sabi ko, hindi talaga pwede, nak. Kailangan mo talagang magpagamot. Magmula noon, kahit pagod sa kani-kanilang mga trabaho, hindi pumalya sina Mirna at Randy sa pagdalaw kay Julia sa mental hospital. Bagamat nung una ay hindi na sila nakikilala ng anak, buong tiyaga at pagmamahal pa rin nilang inalagaan ang bata. Sino ka? Ay! Julia, anak! Hindi ko kilala yan! Julia, ayaw ka sa akin! Julia, anak! Anak! Bakit hindi ako kilala? Bakit hindi ako kilala? Bakit hindi ako kilala? Ayoko dun. Ayoko dun. Ayoko dun. Nakakatakot dun eh. Ayoko dun. Ayoko dun. Anak mo, anak ko! Sino ka? Ay! Hindi kita kilala. Sino yan? Ma'am, sino yan? pasensya na po. Ayan na po. Sino yan? Tatay, nanay, tatay. Anak, sige. Huwag mo hawakan! Sige na, anak. Hindi ko kilala yan. Hindi ko yan kilala. Ma'am, pasensya na po. Ayan na po na natin siya. Wala naman hawakan sa anak. Sorry po. Ay, sa Julia. Ay, gusto ko lang naman sa hawakan. Randy, yung anak natin. Julia! Mirna, ano ginagawa mo? Yaman ako! Mirna! Pagod na ako, Randy. Pagod na ako. Nakakadasal, kakapakiusap sa Diyos, pero hindi naman niya ako pinapakinggan. Walang Diyos! Randy, wala! Pinabayaan na niya tayo! Mirna, narinig mo ba sarili mo? Hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinagsasabi mo? Akala mo ba, ikaw lang ang nalulungkot? Nalulungkot din ako. Akala mo ba ikaw lang natatakot? Natatakot din ako. Dahil simula nang sumanib ng demonyong yan sa anak natin, para sinaniban na rin ang samahan natin, ang pamilya natin. Mas kailangan kita ngayon. Mas kailangan ka ng mga anak mo ngayon. Sana naman, pagpawalaan pa na ng panataya mo. Ito huwag mo sisihin ng Diyos. At sa lahat, kailangan natin manalig sa Kanya. Ngayon, kailangan natin kumapit lalo sa Kanya. Ha? Ito. Hirap man ang kanilang loob sa patuloy na pinagdaraanan ni Julia. Patuloy na umaasa sina Mirna at Randy. Nagagaling pa rin ang kanilang pinakamamahal na anak. Nay,
Di ba kayo po yung magulang ko? Julia! Julia, anak! Kapag sa atin mo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi pinababayaan ang anak ko. Anak, sana tuloy-tuloy na itong paggaling mo, ha? Naniniwala ako. Naniniwala kami na gagaling ka, anak. Dahil wala namang imposible sa Diyos, eh. Kahit gaano pa kalakihan, kaya nating lampasan. Basta sama-sama tayong pamilya. Ma'am, pasensya na po. Dadalhin po muna namin sa ward. Yan. Yan po. Pasensya na po. Sa inyo, sa isa't isa. Anong yung mapulot nating Aral po. leksyon, aral, diyan sa nangyari sa inyo? Ako po, ang mai-share ko lang po dyan, pag may mga mangyayari po sa isang pamilya, halimbawa po, kailangan po na mahirap man tanggapin, kailangan tanggapin. At saka po, hindi po pababayaan ko yung tao na dapat alalayan po talaga hanggat sa katapusan. Kasi po, yun po ang binigay sa atin eh. Kailangan po matanggap yun. Diyan lang sa una ba, nagkaroon ba kayo ng galit sa Diyos? Wala Tanong naman ba po. kayo kung bakit ganun? Ako po, Tita Mel, kasi siya po kasi relihiyoso po. Panay po simba. Nasabi ko po nung huli na iwan ko epekto siguro nang hindi na ako kumakain. Sabi ko, ano ba to? Lagi namang nagsisimba tayo. Ikaw, bakit ganun? Sabi ko. Yung mga hindi nagsisimba, walang mga pagsubok, sabi ko pa. Sabi ko, Pero ano ngayon, ba naman kamusta to? ka na? Okay ka na? Okay na po ako, Natanggap Tita mo Mel. kasi, Opo. Medyo tumaba na po. Tumaba ka. ako. Ikaw, Randy, kamusta naman ngayon? Ito po, patuloy pa rin po akong nagdarasal. Hindi, natanggap po pa rin. Natanggap po na po talaga. Kasi kailangan po tanggapin yan. Oo. Ngayon, ako'y magpapasalamat sa inyo. At binahagi niyo sa amin ang yung bahagi ng buhay naman ninyo yan na napakalungkot, Pero ika nga, hindi dapat mawala ng pag-asa. Di ba, Mirna? Totoo, Tita Parati Mel. tayo may pag-asa. Total naman bata pa si Julia. Mahaba pang panahon ang lalakarin ng buhay niya. Diba? Sino makapagsasabi, baka bukas makalawa, labas na rin siya sa ospital at maging normal na ulit. Yun ang aming hiling para sa inyo. Maging maayos at normal na ulit ang inyong pamumuhay. Thank you very much. Salamat po. Maraming Salamat po, Tita Mel. Thank you. Sa mga panahong ito na mainit ang usapin tungkol sa iba't ibang paniniwala at relihiyon, napakahirap magbigay ng konklusyon sa pinagdaanan ng pamilyang ating itinampok ngayong gabi. Pero tayo man ay naniwala o hindi, may mga leksyon tayong natutunan sa kanilang kwento. Muling pinatunayan sa atin ni Randy at Mirna na ang mga magulang kayang tiisin at gawin ang lahat para sa kanilang anak. Hindi sila titigil at isasakripisyo nila ang lahat para lamang gumaling at iligtas ito sa anumang kapahamakan, ngayon, bukas, at magpakailanman.